Nako, heto na po mga kabayan na korte kumilos na. Nako, wala na, finish na Lacson at Soto. Yari na sa Korte Suprema. Nagdesisyon na. Aba, Marcoleta Blue Ribbon na. Yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadaan po muna natin itong nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, ito pong isang ito pong sino bang pangalan ng hinayupak na ito? Si Professor Louie Montemara, mga kababayan, may panawagan sa taong bayan. Sabi niya po dito, sa kanyang panawagan, panawagan para sa pagbabago sa Senado, Cayetano at Bato. Pinagbibitiw. Aba mga kababayan, ito pakinggan po natin to mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ang tingin ko, kung nais natin na magkaroon ng tiwala muli ang tao sa Senado, dahil sila magpuproseso ng impeachment, may dalawang dapat gawin ng Senado. Una, kinakailangan palitan ang pamumuno dahil wala nang tiwala ng tao kay Alan Cayetano. Sana naman mahiya ang ating Senate President at bumaba na siya. Pangalawa, kinakailangang ikonsidera ng Senado na ma-expel o matanggal si Bato de la Rosa sapagkat hanggat sa isang senador bilang siya, kasama siya sa bilang ng mga senador na kailangan magproseso ng impeachment at kung totoo. So ayan mga kababayan, wag na po natin tapusin yung kanyang kabuang speech, no? Kasi nakakabobo, no? Nakakabobo po itong professor na ito. Hindi ka ba nahihiya sa mga estudyante mo? Professor ka pa naman pero ganyan ka mag-isip. Alam mo ba, pag tinanggal po natin, for example na lang, pumayag tayo mga kababayan, no, na pagbitiwin si Cayetano bilang Senate President. For example na lang na bago ulit yung liderato ng House ng Senado. Alam mo po kung ano ang implication noon para sa taong bayan? Professor Louie Montemar. Ang ibig sabihin lang po noon mga kababayan, pinapayagan ng taong bayan na ipagpatuloy ang mga pagnanakaw, pangungurakot sa ating bansa. Kasi wala namang nangyari sa panahon po ni Soto, mga kababayan. Di ba? Hindi ko lang, huwag natin sabihin. Kayo na lang pong humusga dito sa professor na ito, mga kababayan. No? At kapag isinuko natin si Senator Bato, pinagbitiw mo dyan sa Senado, mga kababayan, pagiging senador niya, isa lang po ang implication yan. Same lang po ang magiging implication yan. Bukod sa pag-surrender natin, no, ng ating soberanya, no, ng ating pagkakaroon ng kasarinlan, mga kababayan, di ba? Independent. Kaya nga tayo merong Independence Day, di ba? Dahil tayo po ay independente. Hindi po tayo nakadepende, mga kababayan, sa kung sinong korteng hindi naman kilala. Di ba? Anyway, balik tayo dito mga kababayan. Gaya nga ng sabi ko, no, yung implication po nito, sir, alam mo po ba, kapag tinanggal mo si Cayetano, ang ibig sabihin lang po niyan, pumapayag ka na ipagpatuloy ang pagnanakaw, pangungurakot sa ating bayan, sa kaban ng bayan. Diba? Hindi ko alam kung saan mo hinuhugot yung mga sinasabi mo, sir, pero bilang isang ordinaryong Pilipino, hindi rin naman po tayo tanga. Diba? Hindi porket professor kayo ay maniniwala na ang taong bayan pagdating sa politika. Diba? Kasi kanya-kanya po yan ng kanya-kanya po tayo ng opinion. Ngayon, kung yan po ang opinion mo, wala kaming pakialam sa'yo. Pero hindi siguro mangyayari yan. Dahil hindi papayagan yan ng taong bayan. Tulad yan ng sabi ko, kapag pinayagan mo na magbitiw si Cayetano, parang pinayagan mo na rin na magnakaw silang lahat sa kaban ng bayan. Dahil walang pananagutan nga Walang pananagutan na nangyari sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee na yan. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Umiinit tayo dito kay Professor Ang gwapo pa naman itong professor na ito, mga kababayan. At ang taba-taba. Ang taba-taba no? Malusog. Malusog po Anyway, baka nabigyan to ng maleta. Di ba? Naiisip lang na, napakaisip tayo Matatalino naman, may mga pinag-aralan.
Di ba? Matataas ang mga pinag-aralan, profesor, mga abogado. Pero bakit ganito mag-isip mga kababayan? Ha? Parang si Claire Castro lang mga kababayan, di ba? Anyway, eto mga karibin natin, pasadahan din po natin to mga karibin natin itong balitang ito. Sabi po dito, yan humanda ka Boying, mayroon po palang sabi po dito ni Attorney Topacio, sige, Boying, daldal lang ng daldal. Iniipon ko yan para grounds for impeachment. See you in the couple of years mga kababayan. Ayan na, palakpakan po natin. Nako, dapat pala mga kababayan, hayaan lang natin na magsalita itong si Boying. Para mas marami siyang nakukumit na mistakes, mas marami po ang maging probable cause, ng kanyang impeachment mga kababayan. Hindi pwede, di ba? Pagdating po ng 2028, pag si BP Sara na, impeach na yan si Boying mga kababayan ni Atty. Topacio or kung sino man. Diba? Importante ma-impeach si Boying para magkaroon po ng patas at justifiable na mga pagdidesisyon. Diyan po sa ombudsman. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Hindi na siguro aabutin ng years yan. Ngayon pa nga lang parang inaagnas na ayon po kay Philip. Ayan mga kababayan There is time for everything, sabi po ni Leyte. Sabi naman po ni Kaloy, para sa akin hindi pwede sabihin na wag na hulihin si Juan kasi may kaso pa si Pedro at hindi pa nahuhuli si Tomas. Ang gulo no. Okay, sabi po dito ni Maria, to my minority senators, we will be watching and counting your moves this Monday. Hope to see you talk about inflation, electricity, health, education, effects of El Nino and tourism, flood control, and other countermeasures against crisis. Seek votes, not hatred. Support SP Cayetano. Alam niyo po mga kababayan, kanina, scroll kanina. No, nakita ko po may pinost po yung Batikanong report anchor, broadcaster na si Sir Jason Sa. Yon. Sabi niya may naririnig daw siya. Na dalawa pang senador, hindi naman sinabing senador pero may dalawa daw, na babaliktad or pupunta sa Brave 13. May dalawa pang senador mga kabayan na posibleng pumunta. Next couple of weeks mga kabayan dito po sa Brave 13. Dito po sa 13 matatapang na senador na majority mga kabayan. Wala na. Wala nang pag-asa yung minority nila. Imbis na madagdagan, baka mabawasan pa pala sila mga kababayan. Ayan, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto nga, ito pala, bago po natin i-play yung video mga kababayan, pagbigyan nyo po ako mga karibin natin, gusto ko lang i-share ito kasi naguguluhan din ako sa taong ito Ayan sabi po dito nitong si ICC lawyer Gilbert Andres. Sabi niya po nito, the International Criminal Court is not a foreign court. Let me repeat that. The International Criminal Court is not a foreign court. Ano pala yan? Ano pala ang International Criminal Court kung hindi ito foreign court? Ibig mo bang sabihin, isa ito sa mga bumubuo ng gobyerno ng Pilipinas? Ito po kasi ang kanyang, dito na tayo para hindi tayo matagalan, sabi po nito, ipinunto rin niya na hindi kailangan ng, sabi niya dito, the International Criminal Court is not a foreign court. Let me repeat that. The International Criminal Court is not a foreign court. Awing po kay Andres. Dagdag pa niya, it's a permanent international criminal court. Ano nangyari yun? Sabi niya, permanent international criminal court established by the community of states
because they don't want impunity for perpetrators of international crimes. Teka lang. Permanent International Criminal Court. Hindi na nga tayo membro dyan. Paano naging permanente yan, mga kababayan? Ha? Yung iba ng mga powerful countries hindi membro dyan Diba? Paano sabi mong permanente yan? Ha? Pag sinabi mong permanente, mga kababayan, sa bagay, laging nandyan yan. Permanent na sila dyan. Pero doesn't mean na yung membership ng bawat bansa ay permanent na, mga kababayan. We are not, di ba? We are not member of the International Criminal Court, since na nag-withdraw na po ang ating former president. Ginugulo nyo yung taong bayan ginugulo nyo talaga yung taong bayan. Kasi iisipin nyo ng taong bayan, hindi pala foreign court ang International Criminal Court. Bakit mga foreigners po ang judges iba-ibang bansa? 'Di ba? Ang mga judges po nila iba-ibang bansa, mga kababayan. Yung mga attorney nila iba-ibang bansa. Paano sabihin mo hindi yan foreign court? 'Di ba? Ewan ko lang mga kababayan. Pero yan po ang dating sa akin, parang grabe naman itong pangbobobo sa taong bayan, 'di ba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, a court outside the Philippine territory is a foreign court. You mean we have an imported court like rice? Oo nga Mga hinayupak talaga Ay nako. Anong tawag doon? Basketball court. Buti kung kayong husgahan doon. Oo nga Hula ko yung license nito galing recto. Ayan na. It's a foreign court since all the judges and lawyer are all foreigners. Simple logic Kahit bata, naiintindihan. Correct. Kanya pong ay nako. Yan di ba sinabi ko na yung kanina, mga kababayan, mga foreigners po ang kanilang judges, yung lawyers, Paano hindi yan foreign court, mga kababayan? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below, mga karibin natin. At eto nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na kahit anong pilit yung pagtakpan, ang di umano'y mga kabulastugan ng gobyernong ngagba ay sadyang tila ang katotohanan na talaga ang siyang sasampal sa inyong mga kasinungalingan. Dahil Korte Suprema may malaking pasabog na siyang ikakagulat ni Ping Lacson at gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita mula mismo sa Korte Suprema, mayayari na si Ping. Supreme Court question Lacson Senate over alleged cover-up of flood control report. The Supreme Court EC has ordered the Senate Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Pampilo Ping Lacson, to explain its refusal to release a controversial draft report linked to the alleged flood control scandal. In an en banc resolution, the High Court directed the respondents to submit their comment within 10 days, signaling the start of judicial scrutiny over the report's secrecy. However, the SC clarified that it has not yet given due course to the petition. The court also denied the petitioner's request for a temporary restraining order (TRO) and a status quo ante order, allowing the committee to keep the document confidential for now. The petition was filed by lawyers Eldridge Marvin Asiron, Kinila Bastilla, and Purificacion Bartolome Bernabe, who are seeking the public release of the draft partial report, citing urgent public interest amid alleged irregularities in flood control project. Also named respondents were Senator Juan Miguel Subiri,
G.V. Ejercito and Sherwin Gatchalian, along with the Senate of the Philippines. The Senate Blue Ribbon Committee earlier invoked deliberative process privilege to justify withholding the draft report, arguing that releasing internal discussion would affect legislative deliberation. However, the petitioners argued that the privilege may no longer apply after Lacson publicly discussed portion of the report in interviews and official statements. Media reports earlier suggested that the draft report recommended the filing of plunder and other criminal charges against certain incumbent official over alleged anomalies and flood control project. Inatasan nga ng Supreme Court ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pampilo Ping Lacson na ipaliwanag ang pagtanggi nitong maglabas ng controversial na draft report na nauugnay sa umano'y flood control scandal. Ito yung pag-usapan natin. Unwarranted warrant at attempted kidnapping. Kakatiyak ako na napanood ninyo lahat itong karumal-dumal na kaganapan dyan sa pamimuwersa noong mga empleyado ng pamahalaan, and we all have the right to comment, by the way. Do not be scared, do not be afraid. Didiscuss din po natin yan. Sapagkat yung nangyari, nakakita tayo ng televised attempt to service or serve an unwarranted warrant. At televised din. Napanood natin, napakarami, milyon-milyon. A televised attempted kidnapping. Right there mismo sa loob ng ating Senado. Unwarranted warrant. Simulan po natin sa unwarranted warrant. Unwarranted warrant, pag pinakinggan ninyo, it's a legal contradiction. We talk of a warrant that is unwarranted. Sa Tagalog pa, kontrapelo. Ano yung unwarranted warrant? Ibig sabihin lang po nito, mainit pinag-uusapan, iginigiit. Meron daw warrant of arrest ang ICC. Assuming for the sake of our podcast this morning na merong warrant ang ICC. Tanong, automatic ba na may visa ang warrant na in-issue ng isang banyagang jurisdiction? Fundamental. Matagal nang pinag-uusapan, marami nang nagdiskurso, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan, nag-aantay pa rin tayo sa magiging pinal na hatol ng ating Korte Suprema. Unwarranted warrant, kontrapelo, a legal contradiction, but it refers to a warrant that is without legal justification. Usually, a warrant of arrest, meron kang legal justification, meron kang legal basis. But a warrant that is without legal basis or without legal justification now becomes an unwarranted warrant. Hindi maaaring isilbi sa kahit na kaninong Pilipino sa ang mambahagi ng Pilipinas. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below. At syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.